kontrang-kontra si Mami Mary Ann kay Dominic Roque, di ba? Anong magagawa niya kung talagang si Bea sa edad na 36, sabi nga ng iba, naghahamol na raw eh. Minamahal ka pero hindi tanggap ng pamilya mo. Tama. Napakahirap nun. Anong balita kay Chris Aquino? Walang nangyayari sa gamutan niya. Magtatatlong taon na. Kumusta na po ang mga pinakamamahal naming kachika? Biyernes Santo po ngayon, mga kachika. Natural, ito po yung araw na nag-uuwian na tayo ng malalayong probinsya. Alalahanin lang po natin ang ating kaligtasan, tiyakin na maayos po ang ating mga sasakyan at pati po ang ating kalusugan. At ito po ay magandang araw din para sa pagtitika, pagninilay-nilay at makasama ang mga mahal natin sa buhay kapag ganitong Semana Santa. Di ba naman, Romel? Tama. Dahil Friday po ngayon, bawal po ang sobrang saya. Kailangan ng konting saya lang, ha? Huwag kang gagawa, hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo. So dahil Friday po ngayon, dyan lang po kayo. Kami na po ang bahala kahit po anong init ng panahon. Palamigin natin sa bawat chika naming sasabihin sa At saka maraming kababayan natin na nasa iba't ibang bansa ang nalulungkot. Naaalala nila kasi yung kanilang kabataan nung bago sila umalis ng Pilipinas. Kaya nalulungkot. Di ba naman, Barikutot? Wendell Alvarez? Siyempre, kahit ano man ang ginagawa nyo ngayon, silipin nyo naman ang amin. Ay, ano siya? Ulitin natin, take 2. Wendell Alvarez, aka Barikutot. siyempre, ano ba ang ginagawa nyo ngayon dahil Biyernes Santo, bigyan nyo naman kami ng oras para silipin ang aming kasiyahan dito sa loob ng Showbizlandia. Friday ngayon. Biyernes Santo nga eh. Ba't kasiyahan? Ulitin mo. Oh, man. Siyempre, kahit ano man ang ginagawa nyo ngayon, silipin nyo naman ang amin kunting bigay sa inyo kahit anumang mga intriga at mga showbiz balita. Naguluhan na na eh. Magulo na. Nagkagulo-gulo na. Hindi na niya malaman. Chika, intriga, silipin nyo naman. Ganito. Lagi nyo naman po kaming binibigyan ng panahon. At yan po ay taos puso namin ipinagpapasalamat sa inyo. Lalo na ang numero. Maraming salamat po. At syempre, Biyernes Santo man po ngayon, magkakasama pa rin po tayo sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Kapag Biyernes Santo, ano naaalala mo? At siyempre, pag Biyernes Santo, ang sabi sa akin, huwag kang maligo. Oo, kasi patay pa ang Panginoon sa ganun kasaysayan, di ba? Patay pa. Dahil noong linggo, winelcome ang ating Panginoon sa Jerusalem. Kaya merong palaspas. Ngayon ay patay pa siya. Mabubuhay siyang mag-uli sa linggo. Yung salubong na tinatawag natin, di ba? Kasi daw, sabi daw, huwag kang maligo. Kasi daw, magkaroon ka ng mga, ano yun? Sakit sa balat. Sakit sa balat daw. Kasabihan na lang Totoo ba yan noong unang panahon. Pero ngayon wala nang ganyan. Ikaw ba hindi naliligo ng Biyernes Santo? Naku, sa sobrang init na to? Tataas talaga ang dugo mo pag gano'n. Ngayon nga lang, tinawo ko, naka-ponytail na ako. Hindi na ako po pwede mag-headband na ganyan. Correct. Diba naman? Okay, pag-usapan na natin ngayon ang paboritong i-bash naman po ng ating mga kababayan na si Bea Alonzo. Kasi ang dami-dami naglalabas ang kwento na talagang kontrang-kontra si Mami Mary Ann kay Dominic Roque, di ba? Gustuhin man ni Bea na magkabalikan sila, napakalaki ng porsyento na maaaring talagang hindi na matuloy pa ang kanilang balikan at kasalan dahil kumukontra nga si Mami Mary Ann. Ano sa palagay mo? Di ba dati ang sabi niya sa atin, hindi naman ako nanghihimasok sa buhay pag-ibig ng mga anak ko. Kung saan sila masaya, doon ako. Pero bakit mo? Pero ngayon sabi niya, parang sa mga nabalitaan niya, kasi sabi niya, nanonood ako sa mga social media, pero may nakakarating doon sa kanya yung mga kaibigan niya. Di siyempre, alam mo yung mga nakausap mo si Mami Mary Ann? Anong nakaraan araw lang. Okay. Ano sabi? Ay, eto maganda to. Buti ka pa. Buti ka pa. Anong sabi ni Mami Mary Ann? Hindi, ang sabi kasi ni Mami Mary Ann, sabi niya, alam mo naman ako, sabi niya, hindi naman ako masyado umaano sa social media. Pero sabi niya, may nakakarating kasi sa akin yung ibang mga kaibigan ko. Siyempre, mga sources, marami naman kasi ako mga kaibigan, tumatawag sa akin, hoy, ano na ba yung totoo? Totoo ba na nagkabalikan ba si Bea
Bea at saka si Dominic. Kasi naririnig namin doon sa Showbiz Now na kay Christopher Min na nagkabalikan na daw, nagtutulog doon. Ano ang sabi? Sabi niya doon sa kaibigan niya, sabi niya, alam mo, hindi ko naman nakakausap, sabi niya, ang anak mo, ang anak ko. Sabi niya, hindi ko naman nakakausap yung anak Okay, ko. ang gulo no? Biyernes Santo ngayon, ha? Sabi niya, hindi ko naman nakakausap kasi ang anak ko pagdating ganyan sa pag-ibig. Kasi sabi niya, pagka usapan puso na, labas na ako dyan. Kasi hindi ko naman maano yung... Binibigyan ko lang sasabihan ng mga... Payo o primer ba yun? Anong primer? Anong primer? Advice. Binibigyan niyo. Pintura, primer. Binibigyan niyo naman na ng advice si Bea na ganito, basta kung parte dyan sa pag-ibig, hindi ako naghihimasok dun sa iyo. Pero balitang-balita na talagang kontra siya. Siguro pagkatapos ng marami niyang nabalitaan tungkol dito kay Dominic, na-persuade na rin siya, naniwala na rin siya doon sa mga nakararating na kwento sa kanya. Tama. Iba kasi ang damdamin ng ina sa kanyang anak. Di ba? Tama. Pero ano magagawa niya kung talagang si Bea sa edad na 36, sabi nga ng iba, naghahamol na raw sa uling biyahe. Kaya nga, di ba? So, naguguluhan ngayon si Bea kung ipaglalaban ka o hindi. Kaya walang may announce na tuloy ba ang kasal, nagkabalikan na, o nananatiling nananahimik sila pareho para lang wala i-enjoy. Oo. Ako naman ang feeling ko naman, mahal niya si Dominic, pero kontra ang kanyang nanay. Napakahirap ng sitwasyon yan. Na may minamahal ka pero hindi tanggap ng pamilya mo. Napakahirap nun. Sabi nga ng isang kaibigan ko, she can have a child naman even without the benefit of the marriage. Sabi ganon. Hindi lang naman siya ang magiging dalagang ina kung sakali, di ba? Saka masakit kasi sa tenga yung puling biyahe na ni Bea ito dahil 36 anyos may na. presyo. Di ba? Para bang kailangan na lang niyan tanggapin si Dominic dahil 36 anyos na siya. Ang pangit naman. Hindi maganda yun. Oo. Hindi mo kailangan ng isang tao para lamang mapasubalian yung edad mo o yung sitwasyon mo, di ba? Kung talagang ayaw niya, kung mahal niya, ipaglaban niya. Ganun lang yun. Pero naguguluhan na ngayon ng mga tao kasi di ba, this past few days, wala pa, hindi na kinakagat. Hindi, tsaka tanggapin natin ang katotohanan. Si Bea talaga ay naging nega. Naging negatibo ang dating niya sa publiko. Lalo na nung mga panahon na nag-aaway sila na hindi siya kumikibo pagkatapos pala natutulog naman sa bahay niya. At sa kwarto pa niya, di ba? Pero alam ni Mami Mary Ann yun. Alam niya yun, nagalit siya doon. Nung malaman niyang natulog si Dominic sa bahay ni Bea. Lalo na noon, talaga galit siya. Oo, kasi ang palabas nila, magkahiwalay. Tapos nandun pala natutulog. So paano na lang? Ano bang kwentong gusto nilang paano matatapos? Naawa pa naman yung mga tao kay Bea nung Valentine's Day, di ba? Nagpunta na lang daw ng Singapore. Bago pala umalis natulog na sa kanya si Dominic. At pagdating, ganun din. Di ba ang gulo? Di ba? Hindi maganda. Hinahanap ko ang manager ni Bea Alonzo ngayon sa kwentong ito, sa mga nagaganap na ito. Nasaan si Tita Shirley Kwan? Shirley Kwan. Si Tita Shirley Kwan pala, hindi rin naman nakakausap si Bea. Ganun? Si Mami Mary Ann pala, hindi pa rin nakikilala ng personal ni Tita Shirley. Hindi pa sila nagkaanuhan. Hindi pa sila magkakilala ng personal. Hindi pa. Di ba ang gulo? Ang gulo-gulo. Sandali. Kasi nga si Mami Mary Ann, parang hindi nakikialam. Bahala na yung manager doon. Bakit anong ginagawa ni Bea? Bakit hindi mala ipakilala ang kanyang dakilang ina sa manager niya? Dapat si Bea ang gumawa ng way. Kahit ipapakilala mo lang naman, hindi naman makikialam. Ipapakilala lang, Mama, ito po ang manager ko. Sa isang dinner, napakarami ng mapag-uusapan. Yes. Magiging maayos na ang lahat sa isang gabi lamang ng kwentuhan, di ba? Bakit hindi kilala ni Tita Shirley ang mami niya? Ibig sabihin, hindi gumagalaw si Bea. Yun. Di ba? Hindi siya gumagawa ng daan para magkakilala sa, o ayaw niyang ipakilala kasi baka yung kwento, di ba ang mga manager pa naman pag namumroblema na sa alaga, pakisabi po sa, di ba? Sa anak niya. Ang pinakamatinding problema ng manager sa kanilang alaga kapag nanghimasok na ang pag-ibig. Ayun. Lahat ay kakayanin nila, pero pagdating na sa love life, tupi sila dyan dahil alam nila na wala silang nagagawa. Kahit anong payo ang gawin nila, nasusunod pa rin yung alaga nila. Ayun nga, hinahanap ko rin nga si Tita Shirley Kwan, bakit ganitong mga sitwasyon hindi nagsasalita. Di ba dapat pagka manager ka, nandun ka kaagad?
at pasok ka kagad kasi manager ka eh. At alam mo ang nangyayari sa alaga mo. Oo. Maliban na lamang kung talagang ayaw nang makialam pa ni Tita Shirley sa love life ni Ayun Bea na. Alonso. Baka yun na nga, ay makialam kasi siguro na pagsabihan niya na hindi naman siya susunod. Ano pa, ito yung pag-ibig niya naman yan, hindi naman ako makikisama. Di ba? Parang ganun yan. Hindi, at saka si Bea, homegrown talent ng ABS-CBN, ng Star Circle. Si Tita Shirley, kamakailan lang pumasok sa buhay niya bilang manager. Yun. Kaya ang mas nakakakilala kay Bea, mga taga-ABS. Eh hindi ba, negang-nega siya sa ABS? Wala Nung lumipat rin. siya sa GMA, talagang ang daming naglabasan na kung ano-ano, di ba? Yung mga Correct. filingera, yung mayabang, maarte. Sa kanila nang galing yun eh, di ba? Oo. Nung lumipat siya. Yung matagal nilang prinotektahan yung imahe ni Bea. Ngayon, dahil hindi na nila na, alam mo yun, wala na sa poder nila, ilabas na natin Yun. ito. Bakit pa? Nagpalabas sila ng mga demolition team nila, di ba? Against Bea, di ba? Demolition o Oo. hindi, nakasama sa imahe ni Oo, ni Bea. Bea. Tama. Di ba? Nung lumipat siya ng GMA. Kung ako naman kay Bea, at sabi din ng ating mga kaibigan, ng ating mga sources, o ano naman ngayon, pwede naman siyang mag-baby kung yun lang habol niya. Oo. Oh. Correct. Oo. Diba? Parang kung natatakot man siya na kung si Dominic ang makakatuluyan niya tapos mahati-hati yung kayamanan niya mga kanik-anik, di ba? Eh di, huwag na sila magpakasal. Di ba? Yun na Oo. lang. Mabilis. Ang sabi, hindi naman daw kasama niya ng problema ng prenuptial. Wala naman daw ganon. Wala naman Kayo pala. lang ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya nakighihintay naman ang publiko kung ano ang inyong magiging desisyon. Ganun lang yun. Pero ang malinaw, si Mami Mary Ann ay hindi talaga boto kay Dominic. Kay Dominic. Yun na. Yun yun. Yun na Di yun. ba? Ah. Nananahimik yung nanay, nananahimik yung manager. Ewan natin kung paano mama ni Obray ni Bea Alonso ang kanyang karera at ang kanyang love life. Ganun lang yun. Nananahimik din si Bea na. Walang interview. Wala, oo. Wala lahat. Wala pa else. Wala pa Wala kaya siya. samantalang naglabas sila ng ano, mga Ano siya, dati na... nakisayaw siya. Oo. Di ba naglabas sila na statement na hiwalay na sila. Pero ngayon, hindi na natin alam kung ano nang nangyayari sa kanila. Wala na, dead man sila. Okay lang. Okay lang naman yan. Di itago nila na itago hanggang gusto nila, di ba? So ano ang kanta mo para kay Bea Alonso sa kaguluhan na ito sa kanyang isip? Ano? Alone, I despaired this with you. Alone. Alone? Anong alone yan? Anong umpisa niyan? Ali, pwede bang pakihiram na ang ating lyric sheet? Oh. Ay nako, heart pa naman. Pinasok mo ang mundo ng heart. Alam mo ba Ano kung ba yung- gano'ng napakatindi ng boses nito? Ay, ganun. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. Ay, Yun oh. yun. Oh. Dito na tayo sa kanya. Di na yung alone niya, ha? Alone. Till now, I always got on my own. I never really go. I'm there with Walang sungwa. Walang sungwa ko. Till now, I always got by on my own. I never really cared until I met you. Ganon. And now it chills me to the bone. How do I get you alone? How do I get you alone? Get you alone. Gate. How do I get you alone? Itakasya na. Alone! Santo, di ba kasasabi lang na matatanda, bawal mag-ingay. Oh. Inaan mo ngayon. Inaan mo. Inaan mo ngayon. Tata. Pero mataas Oo. mahina. How do I get you Inaan mo pa. Bulong lang yung parang bulong lang. How do I get you alone? Ayan. Dapat ganyan, mangilin ka. How do I get you alone? Sige. How do I get you alone? Ayun na yung mataas. Parang naiipit na aso. Oh. Ayan. At least di maingay. Ayan yung till now, I always got by on my own. Ganun lang kahina. Okay. Oh, sige. Till now, I always get on my own. I never really got until I met you. And now it chills me to the bone. I never met you alone. How do I get you alone? Alam mo? Ang
Ang hirap kumanta, di ba? Nakakaloka pag Biyernes Santo. Sabi naman tatanda, huwag mo Pero okay yung ginawa mo. At Pero least kaya respeto. Kaya mo, parang respeto sa kapanahunan. Oo. Sa panahong ito, dapat talaga hindi tayo nag-iingay. Manahimik lang tayo. Ayan. Paano yung alam? Sige pa. Bawal tumawag, ang tatawa. Bawal tumawa. Seryoso, seryoso. tayo nakakabaan? Narinig mo yung asong kapapanganak? Yung hindi pa nakadododo sa nanay. Ganyan. Pagsipat. Diba yan? Ganon? Naiiyak? Ganon. Pero alam mo, ang gusto lang naman natin, paligayahin ang ating Oo. pasayahin ang Ay, ating oo. mga kachika, di ba? Ang ating mga Ay, SNNers. oo, lalo ng mga OFW. Oo, at saka yung mga panahon na to, nakatutok sila sa atin dahil Oo. bakasyon din nila sa Correct. Ay, iba-ibang oo, bansa. tama. Ang buong mundo naman ay talagang nag-oobserba sa Lenten season. Tama. Diba naman? Okay, ito ang tataya dito ay si Wendell Alvarez. Ano ang balita kay Chris Aquino? Kasi ito kay si Chris Aquino, di ba, nagsabi sa noon na parang walang nangyayari sa gamutan niya. Magtatatlong taon na. Kaya parang gusto niya lumipat ng ibang hospital. Siguro mga ibang doktor naman gusto niya ang kailangan mag-check up sa kanya. Pagkatapos ni Dr. Dr. Gupta, Gupta. tsaka nung anak. Oo. Pero ang problema kasi, di ba pag lumipat ka ng ibang hospital, siyempre kukunin nila yung Medical record, yung history. Yung history ng ano. Di siyempre pagka binigay mo doon sa bagong lilipatan niya, babasahin lahat yun. Oo. Magsisimula na naman sa umpisa. Pag-aaralan yun. Pagpaaralan na Oo. naman. Kasi yung medical history ay napaka mahalaga sa isang pasyente. Oo. Kasi hindi gagawa ng anumang move, ng anumang tagkilos, yung lilipatan na ospital, hanggat hindi nababasa ng buong buo yung pinagmulan niyang ospital. Tama. Oo. Pati mga gamot, Oo. iisa-isahin yan. Uulitin-ulit kasi yun eh. Kasi titignan ng doktor kung sila man na mag-aaral ngayon, kung anong reaksyon ng katawan ni Chris sa mga binibigay na gamot. Ano ang reaksyon, di ba? Oo. Yun yun eh. Paano yan ngayon? Di ba ang gusto niya sa UCLA? Oo. Paano yan? Ay, hindi siya na, ang sabi, hindi raw siya doon tinanggap, hindi sila lumipat, siya lumipat dahil ang COVID daw ay mukha Ay, yata malala meron daw. doon, Oo. malala. Parang Wala namang COVID. Ang dami-daming Pilipinong doctors and nurses sa UCLA, sa totoo lang. Sayang. Mm. Kung doon sana siya nag-ano. Pero nakakapagpaalala na 3 taon. Wala man lang tayong naririnig na anumang positibo sa gamutan, samantalang nakakailang pong milyon na si Chris, baka daang milyon na ang ginagastos niya. Sobra. No? Sobra. Kasi lahat doon, no? Bili Oo nga. bahay niya inupan. Mula dito sa Pilipinas, nag-Singapore siya. Pagkatapos, nag-Amerika siya. Tapos hanggang ngayon, umaasa pa rin tayo. Sa kabila ng mga panalangin, umaasa tayo na magkakaroon ng maganda at positibo na resulta ang kanyang pagpapagamot. Pero wala. Oo, na Sa dapat kanyang gumaling. pagkukwento ay lalong lumalala. Oo nga, parang Diba? up and down ang kanyang mga Mm. reporting sa Oo. atin. Fluctuating. Correct. Oo. Minsan maganda, minsan nakakakaba. Hanggang sa nitong huli, ang sabi niya, candidate na raw siya for cancer. Ay, oo, sabi niya nga. Sabi niya, May diba? lupus na daw siya. Sa ang lupus naman kasi, dito yan. Alam naman natin Oo na nga. talagang saan ba ang lupus? Saan nakakonekta? Sa may Saan? ano, kidney. Kidney. Mm. Oo. Yung lupus. Kasi ang daming sabi ang niya bawal daw sa kanya eh. Kaya nga eh. Ang daming bawal eh. Ano ba ang inaasahan mo sa loob ng 3 taon kay Chris? Kung 3 taon ang bibilangin natin, dapat gumaling na siya ngayon eh. Sa daming doktor na tumingin sa kanya, sa daming Matitinding gamot. gamot na tinitake niya, dapat 3 taon, dapat gumaling ka na, di ba? Ano kaya ang totoong sakit niya? No? Oo nga, parang hindi ano. Lahat nga tayo nag-iisip. Maaaring dito sa kanyang ipinopost, sa kanyang IG, maaaring may kulang pa rin. Oo. Nasosobrahan ng iba pero ramdam ko may mga kulang pa. Na hindi niya hinahayag ang lahat. Oo. Kasi nagbibilangan tayo ng panahon eh, di ba? Oo. Alam mo nung ano nga, nung 'di ba pinag-usapan natin dito yung tungkol kay Chris, yung tungkol doon sa ano, sa yung Sorano, yung paggamot siya sa ano, sa mga Sorano. Anong Sorano? Serohano. Oo. Anong Sorano? Kala ko. Serohano. Sa mga Sorano. Ang mga diba? Serohano, mga espesyalista. Oo. Alam mo may nag-comment nga doon na sabi, bakit na pumunta pa
siya doon sa Amerika, bakit hindi niya daw i-try dito sa Pilipinas? Kasi mayroon naman daw magaling na mga surano Oo, dito. maraming magagaling Sabi na ng doktor ganun, dito oo. sa Pilipinas. At kung gamot naman ang pag-uusapan, oo nga, at mas marami doon, pero nakaka-order naman dito. Ay, oo, Yun tama. lang. Diba? Kaya nga litong dito na lahat ang nagbabasa at sumusubaybay sa kanya. Ano ba talaga, ate? 3 Oo. taon nakahabaan na tayong Ay, masyado oo sa 3 naman. So, taon. Diyos ko, kung ako 3 taon na ganyan gamutan, di siyempre, dead na ako ngayon. Daang milyon na Oo, nagagastos grabe dito yung sa gastos. Aquino. Oo, hindi tayo nag-aalala sa maaari niyang ubusin sa kanyang pagpapagamot. Nag-aalala tayo sa kanyang kalusugan. Ayun, no. Diba? Ay, stressful yun yung 3 taon ang may iniinda. Tapos makikita mo nag-break yung skin niya, yung mukha niya, merong mga... Ay, Butterfly. oo. Pag humingi, Nakakalungkot. pag humingi nga siya ng dasal, di ba, ipinagdasal Ibinibigay naman sa kanya. Ibinibigay naman natin, Oo, na ang bawat dasal talaga nakararating sa langit at sama-samang dasal, mas epektibo, mas naririnig ng Diyos ang panalangin ng mas nakararami. oo nga. Pero bakit sa kanyang pagpo-post, wala pa rin tayong nakikitang malinaw na resulta ng kanyang gamutan. Yun na nga. Diba? Oo nga. Nakakalungkot. Sana Ang naman, ilang mahal na araw niya na ito sa Amerika. sana naman mahanap na sana talaga, mahanap na talaga kung saan ang gagaling yung sakit. Totoo, totoo. COVID. Yung ugat, yung ugat. Ah. COVID time, di ba, nandun na siya? Oo. Bago pa. Oo, bago pa. 2019, 20, 20, 21, 22, ilan na? Ay, oo. 4 na taon na, mga ganun. Mag-aapat na taon. Diba? Kung wala siyang pera. Pero diba? hindi pa, nandito pa siya nung COVID kasi Nandito pa. ng eleksyon ng pakita. Ay, oo. Ay, oo. Wala pa siya doon, di ba? Oo, Naka- umakyat siya. Naka-face mask pa siya, di ba? Oo, umakyat siya. Oo. Kaya tatlong taon. Oo. Kahit pa 2 taon, kahit 1 taon, ang hinihintay po ng ating mga kababayan ay yung positibong resulta ng kanyang gamutan. Yun. Tama. Oo, Yun yun yun. talagang hinantay Diba? namin. Oo. Yan. Kantaan mo nga si Chris para naman medyo bumababa naman ang kanyang saloobin. Para mabigyan natin siya ng lakas ng loob. May hope. Alam mo naman ang pag-asa, ipinanganganak araw-araw. Sana makasalo siya. Correct. Di ba? Si Bernie Santo, medyo ganda. Oo, dahan-dahan. It's a order. Everyone, Ano to, no? Hindi ito Rod Stewart, pero yung babae, ay, Rod Stewart na. Ganun yun. Ganun. Ganun ka naman. Ganun. Tapos si Cookie Monster naman ito. It's a heartache. Ayan. Nothing but a heartache. It's a Santa order. Claus. Si Santa Claus naman pala ito. Oh, kantay mo, Romela. Go! It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Louder till your arms break, then she let you down. It's a heartache. Ano? It's a... It's a heartache. Nasusuka na. Suka. Eto na naman tayo sa Rod Stewart. Alam mo, si Rod Stewart na ang nagsabi, there is calm before the storm. Kalmado ang kapaligiran bago dumating ang masamang panahon. Dilubyo. Ang bagyo. Huwag naman dilubyo. Parang ang masamang panahon, ang kalamidad. Kalmado ang kapaligiran, di ba? Oo. Di ba ang sarap-sarap nung kaninang umaga ay nagbukas ako ng 2 magagandang regalo mula sa Diyos. Ano yon, sabi niya? Ang 2 mata ko sa pagbubukas paggising ko. Kataganda. Ay, ang ganda naman yan. Ang ganda naman. Napakaganda, di ba? Oo. Paggising pa lang natin sa umaga, meron ng himala. Blessing Hindi na po yun. lahat ng natutulog ay nagigising. Tama. Kaya oo. ang amin pong hiling sana nga po talaga ay magkaroon na ng solusyon ang pagkakasakit ni Chris Aquino. Tama. Sa totoo lang. Gumaling na siya dapat. Sana, di ba? At heto naman po, mga kachika, ang inyong mga pangalan. Kayo po na talagang
talagang mula noon hanggang ngayon ay kasama pa rin namin dito sa SNN. Of course, Tito Manny Garcia and Tita Norsky, sa lahat. Hindi matatapos yung lahat. Maraming salamat po sa inyo. At Iram Leah. Ng Qatar. Ayan, Miss Nabs. Miss Nabs ng United Kingdom. Belgium. Belgium. Pati tuloy ako, Belgium. Miss Nabs ng Belgium. Europe. Okay. Rona Gerial. Rona Gerial ng Saskatoon. Sa Saskatchewan yun, Canada yun. Canada pala yun. Alam mo ba kung saan si Rona Gay? Sa Barcelona. Barcelona, Spain. Yun. Okay. Juris Dr. Channel. Ng United States Huwag of mo na America. i-relocate, please. Oh. Lulumalig. Lulumalig ng San Jose, California. San Francisco, of course, di ba? Wating and Bahaw, of course po, alam naman natin na si Wating po ang CEO, Yes. ang tagapamuno po ng grupong Tingalingaling Angel. mula sa London, UK, na nasa Scotland na ngayong mga panahong ko. Ay, wow. Kakapit-bahay lang yan eh, di ba? Rhea Reyes ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Mga anak, maraming salamat. Ha? Neneng Putot Gensoli And Joseph. Herminia Carion. Rene and Roma de Leon, Frank and Helen Huergas. Of course, kaya Jojo at saka sa aking pamangking si Ferdy de Leon, si Al, Ana, and Alaina. Mahal ko kayo mga pamangkin. Jeff and Sam Santos. Pompong and Merly Ventura. Siyempre, Sydney, di Ay, ba? Sydney Oswald. Sino ba ang reyna at rampadora ng Sydney? Siyempre si Catherine Amor. Hello, Tito Jerry and Kenzo Bongbong. At Cherry Bacos of EWB America in Bangkok. Of course, ang mga ninang natin. Siyempre si Ninang Tita Flore Estrada at si Ninang Litlit Cocabo. Yes. At sorry, sa Dubai. Sino? Sayang naman. Siyempre ang the most generous at ang the most ninang of all time, Dunya Lily Chua. Asan ka na? Miss Nab, di ba taga Dubai? Barcelona si Miss Nads. Ay, hindi. Belgium. Hindi, Belgium si Miss Nads. Wow, alam mo Si yan. Ira Liam, di ba? Qatar. Qatar siya. Yun, malapit na ang Dubai, di ba? Kaya nga, bakit pupunta ka Doon, doon? hindi pupunta ni Miss Ay, hindi siya nakasama. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Yan, ikaw to. Oo. Alam mo itong pag-usapan natin, isa siyang female personality na hindi natin malalaman na talagang may talent pa lang siya, ganun na itinatago nung malaman ng mga tao na magaling naman pala siya. Pero itong Naligaw. pero ito nakakaloka. Ano yung nakakaloka dyan? Habang lumalaki yung career niya, yung parang Tumataas. yung career niya, yung pala mayroon pala siyang Ano? mayroon pala siyang ibang mga ugali na nakatago. At saka ba't ayaw siyang tigilan? Mula noon hanggang ngayon. Very consistent yung pagsasabing maldita siya, maraming hinahanap, hindi parehas tumingin. Bakit? Oo. Noon pa naman Nandyan yan. lagi siya sa Oo. kategorya niya. Nakadikit talaga sa kanya yung sabi, maldita naman yan. Lalo na yung iba kasi, di ba? Siguro naranasan nila yung mga nagpapapicture siya. Kasi nung dati, inilagay siya doon sa masa eh. Di ba? Isinama siya doon sa masa. Meron doon na parang ayaw niya magpapicture, ayaw niya lumapit doon sa ano. Saka yung parang yung ballpen, tinapo. Oo. At saka kasi wala nang bumpay. Lahat marami na Lahat, sabi tungkol sa oo. mga inasiman yan. Kaya nga. Ayaw siyang tigilan talaga. At ito pang nakakaloka nito sa female personality. Parang pagka mayroon siya nababasa, parang ang feeling niya siya yun. Umahanas agad. Kaya sumasagot siya kaagad doon sa mga ano. Patola. Oo, sinasagot Ipinaglihis niya. sa patola. Oo, parang ang Sa feeling. ampalaya. Oo nga. Pait-pangitan si girl. So, ibig sabihin, pagka feeling mo talaga na ikaw yon, ibig sabihin, mayroon ka talagang ganun na tinatago. Guilty ka. Oo, guilty ka. May tinatago ka sa sarili mo na, ay, siguro ako talaga ito. Kasi may pagkamaldita naman talaga ako eh. Ay, aminado Diba? siya. Oo, parang gano'n. Ay, bakit kasi sasagot ka doon? Silent Oo. admission. Oo. Ay, bakit yung iba mga binabanggit doon ng mga pangalan, hindi naman sumasagot? Oo. Dead man lang. Siya lang ang sumagot. Yung ibig sabihin, nasasaktan siya doon. Sabi niya. Truth. Oo. Truth hurts. Yes. Diba? Oo. Bakit nga ala, hindi siya natatanggal dun sa Oo, bracket nung pagiging nakadikit malagyan. talaga Wala sa kanya. eh. Nagsimula kasi siya. Nakakaloka, no? Bait-bait pa naman ang kanyang karelasyon. Ay, oo, Ay, sobra. oo. Mukhang yun talagang pangmasa yun talaga. Mm-mm.
Di ba yung karelasyon? Ayun, karelasyon Kahit sobrang bait galing nun. sa mataas na Oo. antas ng pamumuhay, mabait. So, ibig sabihin, ito pala yung female personality nito, may pinatago talaga siya sa likod na kamalditaan. Oo. Hindi ibig sabihin ang ipinapakita niya pala sa mga tao na cute daw siya, tapos palabati siya, yung mga ganun, Sa di ba? itsura naman na yun. Kasi meron talaga siya. Makita. Alam First mo may glance. ganun, di ba? Yun. Di ba may kasabihan nga na sabi, mabait ka lang pagka sa television ka. Nakaharap ka sa camera. Pagkaharap ka pala sa maldita ka. Di ba? Parang Sa personal. ginagano sa personal. Ang lagi sinasabi kasi, suplado pala yan sa personal. Oo, Diba? Laging At ganun. saka talagang typecast na talaga siya sa ganyan pag may nag-uusap na mga malditang Kasama artista. siya. Kasama siya. Lagi Number ang one pa na. Oo, Kandidata lagi ang siya. pangalan niya. Oo. Number one pa na. Number one Tsaka siya. yung mga blind items, ang hirap putulin, ang dami-dami. Na puro siya lang. Kaya nga eh. Diba? Ang masama lang, bakit parang umahanas ka kaagad na ganun? So, ibig sabihin, naamin mo na ikaw yun. Oo, Kung diba? sino ang pumutak siyang ng Siya na, itlog. oo. Diba? Diba nakakaloka itong female personality na ito? Kaya hanggang ngayon, hindi talaga mamatay-matay yung mga issue tungkol sa kanya na makabalita. Bigyan mo nga kami ni Romel at ang ating mga kapwa SNNers ng clue kung sino ito. Alam mo, pag pumunta ka sa isang lugar, sa isang building, kailangan papasok ka talaga agad sa sinatawag nila, ito na yung mayora, ito na yung unang building. Ano? Ay, Di ba? Alam ko ako, pinahahaba ko lang siya. Ganon. Kasi may annex eh. Oo, di ba? May annex. Ayun. Oo, mayroon branch. Kaya ito yung building na ito talaga. Ano ang tawag dyan sa pinaka-gitnang building? Ay, katulad dyan sa, Yung original. katulad dyan sa eskwelahan nyo, di ba? May main building talaga doon ng mga May ano? main building. Oo. Men building. Lalaki. Panlalaki. Main building. Ah. Main building talaga yun. Ano apelido nun? Ano ang apelido nun? Nun. Yung building. Ay, may apelyido yung building na yun. Ano? Ano? Dali. Di ba mayroon yung mga, pumunta ka doon sa main building ng Mendoza Elementary School. Di ba mga ganyan? Oh. Nag-invento ng paaralan. Meron sa amin. Mendoza. Faustino Mendoza Elementary School. Ah. Ano kaya niya yun? Diba? Hindi ko alam kasi Faustino yun eh. Oh, bakit? Faustino Mendoza Elementary School. Pag ikaw mag-enroll, pumunta ka doon sa main building yun. Ayun. Yun na yun. Ah. Mabait si Wendell. Kasi po, Biyernes Santo ngayon. Mabait yan. Di ba naman Tito Manny Garcia at Oo. mga ka-SNNers, Biyernes Santo. Kaya naman ano ang dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na po. Konting-konti na lang po yung 100k ng Romel Chica Vlogs. Please, salamat po. Ay ilang tumbling na lamang po ito at syempre gusto ko namang kumustahin ang aking anak-anakan mula sa Finland, si Inday Karya. Ay! Gusto sa inyo ni Robert at sana'y maging maginhawa ang inyong pamumuhay. At saka kay Rice Velasquez at kay Jocelyn ng Quebec, Canada. Ay! At syempre, Direk Beverly Verhel, hindi maaaring hindi kumustahin. Mahal na mahal ka namin at mga kapwa Pilipino sa Canada. Ngayon pong March 30, ayan, mapapanood nyo po sina Jose Atuali sa Rajveer Banquet Hall sa Calgary. Oy! At sa March 31, TCU Place po sa Saskatoon, Saskatchewan. Jose and Duali Wow! Tour. congrats. Sugod na, mga kababayan. Naku, panalo po yan. At syempre, naman, tapos ka na, di ba? Yes. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang sinasabi ko sa inyo palagi na please, don't skip at supportahan nyo naman ang aming tinatawag na Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayan, nasaan ang isip mo ngayon? Nasa Amerika, nasa Europe, nasa Qatar, o Dubai? Ay, parang Dubai eh. Maraming salamat, Romel Chica at Wendell Alvarez. At sa inyo pong lahat, mga kachika, sobrang salamat po sa oras na ibinibigay nyo sa amin, sa lakas ng loob, sa pag-asa, sa lahat-lahat. Hanggang sa muli, dito pa rin po sa ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Na! It's on!